Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's naglabas na po ng statement ang Department of Justice mga kababayan at ayon sa kanila, sila po ay nakatanggap. Ngayong araw po ito, nakatanggap sila ng complaint galing po sa National Bureau of Investigation laban po kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. At ang NBI po ay nagrekomenda na sampahan ng kaso itong si Vice President Sara Duterte. Unang-una, anong kaso? Inciting to sedition under Article 142 of the Revised Penal Code. At ano pa? Grave threats under the Article 282 of the Revised Penal Code in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012, RA 10175. Ito mga kababayan ay may kanilaman yan dito po sa video na inilabas ni Sara Duterte na kung saan pinagbantaan niya ang buhay ng ating presidente, ang buhay ng First Lady at ni Speaker of the House Martin Romualdez. Ito mga kababayan yung video. Pero bago yan, panoorin muna natin itong statement ni Director Jaime Santiago ng NBI kung ano yung naging naging resulta ng kanilang investigasyon. Wala sa aming nagputos, wala sa aming nagdikta kung ano ang dapat gawin sa kaso. Yun, yung kinalabasan ng aming investigasyon ngayon ay ayon sa aming pag-weigh ng evidence. Sabi ko nga sa inyo, 5 abogado plus ako, sabi mo nga na dating judge, ay yun po ang aming nagkakaisang kumbaga sa unanimous decision na dapat ito ay ma-file. Na ipinail namin ay inciting to sedition and grave threats. Yun po ay yung pananakot na ginawa sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng Speaker. Ganun po. Na-file na po namin sa DOJ at nasa DOJ na ang bola ngayon. No? I-determine nila kung magkukonduct sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court. No? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. Okay, so yan po mga kababayan yung statement ni NBI Director Jaime Santiago. Wala sa aming nagdikta kung ano ang dapat gawin sa kaso. Okay. Ito po. NBI nirekomendang kasuhan si VP Sara Duterte dahil sa umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga kababayan. So, ito po yung video. Panoorin lang natin yung video. Actually, maikli lang po ito Yung talagang video niyan, mahaba Kasi pinagmumura niya itong Presidente Bongbong Marcos. At ito po yung yung katunayan na nagplano siya na ipagurgur itong ating Presidente, First Lady at ang Speaker of the House. Pakinggan po natin itong si Vice President Sara Duterte. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May kinausap na ako na tao. Okay. So yan po yung actually press conference to Yan po sa online mga kababayan. Sa harap ng napakaraming mga netizens. Ganyan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Pero dinideny niya mga kababayan, wala naman daw siyang walang death threats daw. Pero ano tawag mo dyan? Ayon po sa investigasyon ng NBI, nakita nga po nila. So sino-sino yung nag-investigate? Si dating NBI, dating judge to si Director Santiago at ilang mga abogado. At ayon sa kanila ay unanimous decision yung nakita nila na meron po talagang kumbaga ginawang inciting to sedition at grave threats etong si VP Sara Duterte. Kaya
Yun, nagrekomenda sila na file ng kaso itong ating Vice Presidente. So yan mga kababayan yung update natin. Breaking news po ito. At ito nga po yung statement ng ng DOJ. Ito mga kababayan, no? Ano ba tong grave threats na to? Dito natin basahin. Ano ba tong grave threats na ito? Ito raw ay nagpipinalay sa mga statements na nagke-create ng real and imminent danger to a specific person. So, merong grave threats kasi sinabi nga niya na kung sakali may mangyari sa kanya, ipapagurgur niya ang presidente, ang first lady at ang speaker of the house. So, yan po mapapatunayan regardless of whether actual harm occurs. So kahit wala pa yung harm at ikaw pa lang ay nagsalita, grave threat na yan. The Supreme Court has ruled that what matters is the intent behind the words. So ibig sabihin kapag sinasabi mo pa lang, pwede ka nang kasuhan ng grave threat kahit hindi mo pa ginagawa. Whether they were meant to convey a serious threat or instill fear. Threat po kasi yun mga kababayan, ibiruin mo. Sabi niya meron na siyang kinausap para ipagurgor etong presidente, first lady at speaker. Paano naman yung inciting to sedition? Ito naman, ang mga statements na nagpo-post ng real and imminent threat to public order. Whether actual unrest occurs. O kapag ikaw ay nanawagan ng magkaroon ng uprising, manawagan na labanan ang gobyerno, yan po ay inciting to sedition na kahit hindi pa po nangyayari yung kaguluhan o yung pagtalikod ng mga tao dito sa gobyerno o paglaban sa gobyerno. Yan po ay inciting to sedition. Whether actual unrest occurs. So kahit hindi pa nangyayari, pwede ka ng kasuhan ng inciting to sedition. Ganon din, grave threats. Kahit sinasabi mo pa lang, pero hindi mo pa ginawa, grave threat na yan. So yan po yung dalawang kaso na isinampa o isasampa laban dito kay Sara Duterte ayon sa rekomendasyon ng NBI. Kasi ito po yung, yung naging resulta ng kanilang investigasyon. Dapat po talagang makasuhan ang Vice Presidente. So yan mga kababayan, ano susunod nito? Hindi titingnan ng DOJ kung merong unang-una magkakaroon ng preliminary investigation at kapag napatunayan na merong probable cause, naku po, mapupunta yan sa warrant of arrest. Ay ang tanong, susuko ba si Sara Duterte? O magtatago katulad ng ginawa ni Kibuloy? At ang ilang mga kriminal na hanggang ngayon ay nagtatago pa. Nako. Sigurado magagalit na naman ang mga DDS na ito. Sigurado yan mga kababayan. Sasabihin nila ito ay diversion. Lagi naman ganun na sinasabi nila Kapag may mga kaso na isinasampa laban sa mga Duterte, sasabihin nila diversion kasi diversion yun para malinlang yung taong bayan at maiiwas dun sa usapin ng ng GAA o budget. Di ba? Yung sinasabi nila na BICAM, yung sinasabi talagang wala, talagang dapat kasuhan kasi kitang-kita dun sa webcam. Di ba? Diba, webcam yung nasa webcam si Sara Duterte. Mas matindi yung sinabi niya sa webcam sa yung nangyari sa BICAM. Nako mga kababayan, sigurado magsasalita na naman yung mga trolls ng alam nyo na, yung mga DDS trolls at sasabayan ng mga vloggers ng mga Duterte. So ayan po ang ating update mga kababayan. Abangan natin kung ano mangyayari. Talagang grabe. Talagang dinidikdik si Sara Duterte. Kasi naman mga kababayan, kagagawan niya to Hindi naman to kagagawan ng ibang tao. Siya mismo ang may kagagawan niyan.
Hindi po imbento yung mga kaso na yan. Talagang ginawa po. Kaya nga, may video pa tayo. Inulit ko pa yung video yan. Galit na galit si Sara Duterte dyan, mga kababayan. Talaga naman sabi ko sa inyo, kulang na lang talagang sakalin niya ang presidente. Diba? Ang dami ng pagbabantay. Unang-una, sinabi niya, pupugutan niya ng ulo ang presidente. Diba? Kaya hindi mga imbento to. Talagang aktual na nangyari. Kitang-kita natin. Online pa. Live pa. Kaya, tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi panay-deny si Sara Duterte na wala naman daw siyang sinabing threat. Ano tawag mo dyan? Trick or treat? Hindi naman trick or treat yan. Talagang yan ay grave threat. At yung panawagan niya na labanan ng gobyerno, yan po ay inciting to sedition. Okay, so ilan po muna ang update natin mga kababayan. Nabagabang tayo kung ano magiging development ng kasong ito. Kung makakasuhan ba ng DOJ itong si Sara Duterte at kapag nakasuhan, ano ang mangyayari? Tingnan natin kung hanggang saan ang aabutin ng complaint ng NBI. Matutuloy ba sa pag-issue ng warrant of arrest o mababasura lang? So ayan ang aabangan natin. So for the meantime, tambay lang muna tayo mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Manila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.